A day in my life as a 25 years old lazy mom. Hello mga kapakot it's me again, Heron Kawi. Binabagyo na nga tayo pero eto mag-edit pa rin ako ng video. By the way, brownout nga pala dito ngayon kaya hindi ko alam kung kailan ko ma-upload tong video na to. Okay, itong video nga pala ay August 8 kaya hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload dahil wala rin namang load tong cellphone ko. Ginising na nga pala ako rito ni Meron tsaka ni Jerry dahil kakain na daw kami ng almusal. Si Jerry na nga pala yung nagluto ng almusal kahit kagaling na niya ng trabaho. Since bagyo nga, grabe nga yung baha dito sa lugar namin. Nangangati na nga itong kalampakan ko. Tinitingnan ko ako may sugat pero wala naman siyang sugat. Pero mga tinga siya. Parang nagkakaroon ata siyang alipunga. Ewan ko, ang tawag doon. Anyway guys, kahit nga pala umuulan, huwag niyong i-skip ang pag-inom ng tubig dahil mahalaga yan sa ating kalusugan. Kahit nga bumabagyo, hindi nga ako magpapatigil. Maglalaba't maglalaba nga ako. Kakapalit ko nga lang dito ng bedsheet pero kailangan ko nga itong labahan. Bukod kasi nabasa na to sa ihi ni Mero nabasa rin to dahil sa tubig ulan. Meron kasing tulo dito. Tingnan nyo naman yung mga planggarang yan. Actually, nilagyan na ng tatay ng trapal yung bubong namin pero siguro nilipad kaya yan, nagtulo-tulo ulit. Ang lakas pa naman din ng tulo, pati dyan para na kaming babahain dito sa sobrang lakas ng tulo. Pati dito sa kabila nga, ay nagkakaroon din ng tulo, diba? Wala kami ka naman pasuhan dito. Kahit nga binabagyo ay wala nga akong magagawa kundi kumilos dito sa may bahay. Kaya naman nag-ayos na ako para makapaghilamos. Na after ko nga pala maghilamos ay nag-skincare lang ako rito. Moisturizer nga lang nilalagay ko sa mukha ko. Tapos ito nga pala yung lip balm ko. Para ma-moisturize lang din yung labi ko. Then after nga niya, nagbukas nga lang ako rito ng isang Yakult at binigay ko rito sa aking poging anak. Favorite nga ni meron itong Yakult pati na rin yung Chucky. So ito na nga, mag-asikaso na nga ako rito ng mga gawaing bahay kahit ang lakas-lakas ng ulan. Ito nga pala si Mama Shoni, matutulog ba nga kasi hindi naman tayo maganda pakiramdam niya. Ito nga si tatay kahit na may sakit nga siya sa payo, parang alipo nga. Kaya inasikaso niya pa rin tong cabinet namin dahil nahulog na yan kagabi. Kaya naman nilipat niya rito sa tas kahit na mabasa pa yan. Tuwing naulan nga talaga, lalo na kung babagyo, ay alam ko na talagang maraming tulo dito sa bahay. Dahil ito nga palang mga yero na ginamit namin ay ilang beses na nga yan naging baklas kabit. Ilang beses ba naman kasi namin palipat-lipat ng bahay. Anyway, ito na nga magsisimula na nga ako rito mag-asikaso kaya naman nagsuot na ako rito ng headset. Natutulog kasi si Jerica, hindi ako pwede mag-speaker dahil panggabi nga yung pasok niya. After 50,000 years ngayon nakapaghugas na nga ako rito ng plato at nakapagluto na rin ang aming kakainin. Siyempre, nauna na nga rito kumain sila mama dahil gugutom daw sila. Nagsingag nga pala ako rito yung sinaing kagabi, sinangag ko na lang yan. Tapos nagsaing ulit ako ng panibago, nagluto rin ako ng adobong banok. At syempre, meron din tayo rito nilagang baboy na merong mga kamote. After ko nga mag-isikaso dito sa may kusina, doon ko lang napansin ang basang-basa na pala tong pum namin sa ibaba dahil sa lakas ng tubig. Hindi ko na mamaano tong pum namin dahil natutulog pa si Jerry. Nagkumot ko lang nga lang siya ng towel namin. Dahil ito nga si Mero, hinayaan ko na lang muna siyang mag-cellphone. Mga pag-asikaso kasi ako lang matiwasay kapag nagsi-cellphone lang siya dyan. Pero huwag kayo mag-alala, nilalis ko naman yung screen time niyan. Dahil nga 11 na rin naman ang umaga, naisipan ko lang nga magsandok ko rito ng pagkain dahil nagugutom na nga rin ako. Kami na nga muna ni Mero yung makakain. Ito naman tatay niya, hayaan ko lang yan matulog. Alam niyo ba dati, hirap na hirap ako magpakain dito kay Mero. Pero ngayon ay kumakain na siya. At matakaw nga siya rito sa may sabaw. Mahilig nga rin pala siya sa chicken. Anyway, tingnan nyo nga, naglagay na nga rito ng salin si tatay kasi sobrang lakas talaga ng tulo rito. Sa laki ba naman kasi ng butas eh. Naglagay na nga rin pala ako rito ng kaldero dahil mayroon din pala ritong tulo. Huwag nyo nga palang pansinin yung ingay ni Mero, yung nag-aasaran kasi silang mag-ama. At dahil nga malaki yung butas dito, mabilis nga rin mapuno to, kaya naman maya-maya rin sinasalin agad ni tatay dito sa may timba namin. Tapos gagawin na lang yung pambuhos sa CR. Medyo dry na yung labi ko, kaya naman ito, naglagay ako ng Pepsi lip balm. After 50,000 years nga, ito nga nakatulog na dito si Meron. Ayaw-ayaw pa siya pero wala siyang nagawa. Punta na nga pala ako sa kabila, dala-dala itong mga eco bag na to dahil dyan nga pala nakasalalay ang aking mga gagawin. Bago nga pala ako lumabas, ay nilakas ko muna tong pants ko dahil panigurado susulong ako dito sa baha. Kada naulan kasi dito sa amin ay talagang binabaha. Tingko nga sa bahay, naglalaba rito si ate, tapos pinasuyo niya rin tong ulam nila sa akin. Ito nga pa yung mga kaganapan sa mga pamangkin ko, yung isa sumasayaw, yung isa nagme-makeup, yung isa naman nagpapakyut. Dahil naglalaba pa naman sa atin Jeff, sila naligo na nga ako dahil bago ako maglabay, naliligo na ako. Para after ko maglabay, hindi na ako maliligo dahil sobrang lamig na noon. Ngayon ngayon, malakas pa nga rin yung ulan dito sa amin. Di ba lakas ng loob maligo? Siyempre, malakas din ang loob ko maglaba. Ayan, wala ko maglaba, kailangan ko ng sabon. Kaya naman, bumili muna ako sa tindahan dahil wala kaming sabon na doon
doon sa bahay. Umorder nga daw dito si mama ng sipit kaya naman ginagawa ng paraan dito ni ate. At ito nga pala yung kanalabasan. Kumain nga muna ako rito ng kusini dahil gusto ko lang lumamon ng ginalo ko nga rin dito sa MJ dahil lumabas siya. Then ito na nga pala yung mukha niya dahil tapos na siya mag-transition ata sa TikTok. Kagabi nga pala mayroon ditong champurado sa bahay. Meron nga natira kaya naman ininit ko siya para malamon ko rin. Then ito nga palang busa namin. Ayan, ang pogi, di ba? Napaka-pogi. Tapos ito pa, meron pang poging pasa. Ito nga palang si Orion ay pinagtripan ko muna rito. Sinubukan ko nga siya kung aalis ba siya rito or hindi kapag dilagyan ko ng cellphone. Ba hindi siya uwalis mga te, pero sinamaan naman ako ng tingin. Anyway, tinapos ko nga yung pagtitripos sa kanya at kinain na nga itong champurado na to. Then si ate nga ipatapos na rin doon sa kanyang ginagawa. Kaya naman tamang wait lang ako rito. Ang sabi nga ni Orion, lintik lang daw walang ganti. Kaya eto, kaganti siya sa akin at ihiga sa akin. Anyway, sabi ko nga kay Orion, mamaya na siya umiga sa akin dahil lumating na rito yung order ko. Sabi ko nga, ibubuksan ko muna to. In order ko nga pala tong maliit na payong. Labahan pa nga ako rito mga ate ko kasi hindi ko nga siya mabuksan. Hindi siya automatic payong pero okay na rin kasi maganda naman yung quality. Tapos meron pa siyang pasipit-sipit at pwede mo siyang isabit sa bag. After ko nga siya ma-open, pinaglaro ko nga lang tong batang to. Kita niyo namang aliw na alis siya. Sabi ko tama na, bukas ulit. After nga manggulo sa akin, ay dito naman siya nang gugulo kay ate. Sabi nga ni ate, meron daw kapalit yung panggugulo niya yung paglambing-lambing. Mukha lang daw yan mabait, pero meron daw talagang kailangan yan sa amin. Sobrang lakas pa rin nga talaga ng ulan dito at harap na ng tulog dito ni Daiki. Sabi ko kay Clara Jean Tilapyatski pangalan. Pero Daiki daw. Dahil tapos na nga si ate Jessel maglaba, ay sisimulan ko na rito makinig ng horror stories. Alam kong hindi lang ako yung nakikinig ng mga horror stories. Hi sa mga kapwa ko nakikinig ng mga horror stories. Shout out sa inyo. Hindi nyo talaga mapapakilos kung walang pinapakinggan. Bahala kayo dyan. Anyway, fast forward nga dahil okay na nga rito. Hindi na masyado masikip na asikaso ko lang malabahin ko. May nasalang na rin ako mga puti dyan sa may washing. At napagbuklod-buklod ko na rin yung mga dapat kong labahan. Ito nga pala si ate. Nagsasampay na siya ng mga nilabahan niya. Habang umiikot nga yung washing ay nahiga nga muna ako pero nabiktima na nga ulit ako ni Orion. Nahiga nga siya dito sa bandang dibdib ko. At maya-maya nga lumipat naman siya dito sa may tiyan ko. Diba? Sarap ng tulog. Finally nga dumating na rin dito yung mag-ama ko. Kahit nga umuulan ay pinapunta ko pa rin sila rito. Lalo si Merwin dahil walang magbabantay kay Merwin dito sa kabilang bahay. Tinanong ko nga si Jerry kung papasok ba siya dahil panggabi nga yung pasok niya. Sabi niya pag hindi daw tumila yung ulan, hindi daw siya papasok. Pero kapag tumila daw ay papasok daw siya. Sinabihan ko nga siyang wag na lang siyang pumasok dahil napakalakas nga ng ulan dahil may bagyo rin naman ngayon. Bukas na lang siya pumasok para naman masiguradong hindi siya mapapahamak dahil gabi nga yung biyahe niya. Kaya pa naman din yung kapauto niya, di pa kami nakakabili dahil wala pa siyang sahod. Ang sabi ko nga sa kanya, tulungan na lang niya ako. Siya na magsasampay, ako na nga rito maglalaba. At ito nga, maaga nga ako natapos maglaba, pero umuulan pa rin nga. Pagka-uwi nga namin sa bahay, ito nga pala yung dinatnan namin. Kalahati na nga ng pum namin yung basang-basa dahil sa pagtulo ng ulan. Dahil sabi ko kay tatay, lipit niya muna itong wheelchair ni mama para naman maasikaso namin itong kwarto. Dahil makati nga itong talampakan ko, ito naman naglagay ulit ako rito ng catchelis. Then ito kasi meron yung nakikilagay din. Akala mo meron din ano sa talampakan. Kaya gaya talaga yan siya. Anyway guys, since maulan nga ngayong panahon, pag din sanang pagkaitan yung mga stray animals, lalo na yung stray dogs and stray cats ha. Kung sakali mang pumasok sila sa bahay ninyo, sana wag yun silang sasaktan. Dahil gagaling din natin sila na naghahanap ng masisilungan. Anyway, ginawa na nga lang pala namin ng paraan itong higaan namin. Ito pa rin yung kutsyon na gagamitin namin kahit nabasa siya. Binaligtad na lang siya dyan ni Jerry, tapos nilagay na lang namin itong mga puzzle mat. Para yung basa ay hindi sa amin dumirekta. Hindi ko nga na-videohan pero nga may mga natumba nga palang poste dito sa lugar namin. Inaasikaso na rin naman siya ng mga ng Meralco. Pero eto nga pala nangyari, update sa amin na kisapi-kisapi yung kuryente hanggang sa hindi na nga siya sumindi. Bala ko nga maaga rito patulugin si Meron, kaya naman nagsandok na ako rito ng makakain namin dahil malilim din naman. Alas 7 pa nga lang neto ng gabi. And then mga 9:30 yata ay nagkaroon na nga ulit ng ilaw at tutuwa nga itong batang. Sabi ko sa kanya matulog na kasi masarap matulog pag ganito ang panahon. Kasi dami niya pero talagang energy dyan. Napalo ko pa nga siya dyan kasi napakakulit niya. Ayaw pag matulog. Talagang naglilikot talaga yan siya. Ako antok na ako. Tapos yung tatay niya tinutugan na rin siya. Hanggang dito lang naman yung video ko. Sana naman kabila na itong ulan na to. At mag-iingat kayong lahat. Ayun lang. Bye-bye.